Habang mahimbing na natutulog sa kama si Raya, siya ay biglang nanaginip. At sa kanyang panaginip ay nasa loob siya ng isang madilim at napakasikip na piitan kung saan katabi niya ang kanyang alaga na si Medusa. Ang puting dragon na tumulong sa kanya noong nag-aagaw buhay siya sa gitna ng kakahuyan matapos ang matindi niyang pakikipaglaban kina Haring Jericho at Javier. Sa panaginip na ito na pumupuno ng kanyang isipan ay nakikita niya ang kanyang sarili na nakakadena. Tumingala si Raya sa itaas nang sumilay sa kanya ang mainit na sikat ng araw na nagmumula sa malalaking siwang ng mga rehas ng piitan. Dito ay makikita na nilalambing siya ng kanyang alaga na para bang sinasabing hindi na siya kailanman mag-iisa at mababalisa. Dahil dito ay nagising si Raya na nagpapanik sa kama mula sa malagim na bangungot na kanyang nakita. Nagpalinga-linga siya sa buong paligid ng kanyang kwarto na tila sinisiguradong isang panaginip lamang iyon. Wala siyang nakita maliban sa alaga niyang dragon na nagtatago sa madilim na bahagi ng kanyang kwarto. Dahil dito, sumagi sa isip ni Raya ang mahihirap na bagay na pinagdaanan niya sa loob ng 3 taong nawala siya. Maraming usap-usapan na nahuli siya ng mga bandido. May nagsasabing ikinulong siya ng isang haring may galit sa mga katulad niya. Ngunit sa lahat ng haka-hakang ito ay isa lamang ang sigurado. Ngayon ay may lakas na siyang humarap at maghiganti sa Terra Veda para tapusin ang nasimulan nila ni Melissa. Tinawag niya ang puting dragon gamit ang kanyang malamig na boses at maamo naman siyang nilapitan ni Medusa. Medusa, halika. Halika rito. Huwag kang mag-alala, ligtas na tayo. Wala nang pinsalang maaaring dumating sa atin ngayon. Kalimutan na natin ang mahihirap na pinagdaanan natin sa nakaraan. Pangako ko, hindi na tayo maghihiwalay. Malapit na tayong magkaroon ng Diamahir. Malapit na nating malaman ang kapalaran ni Jericho. At magiging atin na ang Terra Veda. Ani ni Raya na may malalim ng ngiti sa labi habang nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa kawalan. Ipinangako sa sarili ni Raya na malapit ang pagbagsak ni Haring Jericho kapag napasa kamay na niya ang Diamahir, ang susi sa lahat ng kaalaman. Lagi niyang sinasabi sa kanyang dragon na magiging maayos din ang lahat sa kanila, na hindi sila mamumuhay sa takot at pangambang tugusin ng mga taong ayaw sa katulad nila. Kapag nagtagumpay sila ay pamamahalaan niya uli ang Terra Veda kung saan ang lahat ng taong nagtraidor sa kanya ay magiging alipin niya. Samantala, dinadala naman sina Haring Jericho at Javier papunta sa kuta ni Rohan kung saan nakakadena pa ang kanilang mga kamay matapos silang mabihag ng grupo ni Elias na lahat ay mga barbaro. Nahihirapan na maglakad si Haring Jericho dahil sa mabigat na bakal na nakagapos sa mga kamay niya, habang si Javier naman ay iniisip lang kung paano sila makakakain sa kabila ng kanilang mahirap na sitwasyon. Bukod rito ay sinisisi pa ni Javier si Haring Jericho na kung nakinig lang sana ito sa kanya ay hindi na sila masasadlak sa ganitong sitwasyon. Maliban rito ay napakalamig pa ng lugar at wala silang matanaw na kakahuyan sa malapit dahil nababalot ng makapal na nyebe ang buong paligid nila. Ilang oras na silang naglalakad mula sa walang katapusang lambak at hindi nila alam kung hanggang saan ang lalakarin nila para marating ang lugar ng Ismere. Nangangamba rin si Haring Jericho na baka pagdating nila doon ay patay na ang kanyang mga tauhan dahil sa masama at walang awang pakikitungo ni Raya pagdating sa mga kabalyero. Sabihin mo nga sa akin, Javier, paano ba tayo naging ganito? Ay, oo, iniisip mo kasi ang tiyan mo gaya ng dati mong ginagawa. Sinabi ko na sa'yo na iyon ay isang bitag, pero anong ginawa mo? Inuna mo pa ang katakawan mo bago ang sariling kaligtasan natin. Panenermo ni Haring Jericho kay Javier. At sinabi ko rin sa'yo na mas mabuting bumalik na lang tayo sa Terra Veda, pero hindi ka nakinig. Ngayon, sinong mali sa ating dalawa? Sabihin mo nga. Pabalang na sagot naman ni Javier. Namula sa inis ang batang hari. Pwede ba, Javier?
Pinipigilan lang ni Haring Jericho ang sariling magalit. Narinig ng pinuno ng mga barbaro ang pagtatalo nilang dalawa, kaya naman sinita niya sila. "Tumigil kayo!" sigaw ng galit na pinuno. Napalingon sa kanila si Elias na tahimik lang na naglalakad sa unahan. Napansin ito agad ni Javier at dito sumagi na naman sa isip niya ang masamang pangitain na nakita niya mismo sa loob ng kuweba. Patuloy na nagpapalitan ng mga tingin sina Elias at Javier na para bang pareho ang kanilang mga iniisip. Dahil dito, nakaramdam ng inis si Javier at sinabi niya kay Haring Jericho na kailangan na nilang magplano para sa pagtakas, kung hindi ay maaaring mangyari ang bagay na ikinakatakot niya sa hinaharap. "Hindi natin pwedeng hayaan na ibigay nila tayo kay Raya. Kailangan na natin makaalis dito. Kailangan natin gumawa ng paraan," bulong ni Javier. Nadinig naman ng pinuno ang bulungan nila kaya nairita na ito. Habang patuloy na nabubulungan ang dalawa ay hindi nila namalayan ng paglapit ng pinuno at pagkatapos ay inundayan niya ng suntok sa may sikmura si Haring Jericho. Dahil sa kadaldalan ni Javier ay nakatikim tuloy ng kamao si Haring Jericho. Papalag na sana siya kaso nga lang nakatali ang mga kamay niya kaya pinalagpas na lamang ito ni Haring Jericho at sinubukang magtiis muna hanggat hindi pa siya nakakaisip na magandang plano para sa pagtakas nila sa mga ito. Tumayo ang pinuno sa harap ng dalawa habang gigil na gigil kay Haring Jericho. "Magsasalita lang kayo kapag kinakausap kayo. Kapag may narinig pa akong boses mula sa inyo, hindi lang yan ang abutin nyo," banta ng pinuno ng mga barbaro. "Bilisan niyo ang paglalakad!" dagdag pa nito at dahil dito ay nagpatuloy muli ang grupo sa walang katapusang paglalakbay na iyon kung saan higit isang araw pa ang gugugulin nila bago nila marating ang kastilyo ni Rohan. Samantala, pinapanood naman ni Aino mula sa maliit na bintana ng piitan ang malaking pugon na inihahanda ng mga kawal para sa kanya sa pagbitay sa madaling araw. Dumating si Mang Rigor na may dalang isang maliit na bote ng gamot na magpapakalma sa kanya sa oras na isalang na siya sa entablado. Dito ay nakaramdam ng takot si Aino at nabahala sa magiging kapalaran niya. "Eto, inumin mo," wika ni Mang Rigor kay Aino. "Hindi, ayoko," tanggi ng dalaga na makikita ang takot sa kanyang mga mata. Makikita rin ang pagsisisi niya. "Mas mapapadali ang sakit kung iinumin mo ito," wika ulit ng Mang Rigor na bahagyang kinaawaan rin si Aino. Ginawa niya ang gamot na ito para hindi makaramdam ng sakit si Aino bago ito sunugin mula sa malaking pugon. Ngunit umiiyak na nagmamakaawa si Aino kay Mang Rigor ng isang pagkakataon na makausap ang reyna. Nahayaan siyang magmakaawa upang iligtas ang kanyang buhay. "Kailangan mo akong tulungan, Mang Rigor. Sabihin mo sa reyna na gusto ko siyang makausap," pakiusap ni Aino. Ngunit nag-aatubiling sumang-ayon si Mang Rigor sa hinihiling ni Aino kahit pa man naaawa siya dito. "Wala rin itong maidudulot na mabuti," anang ng matanda. "Kung ganun, hayaan mo ko. Pakiusap. Ito lang ang hiling ko. Hayaan mo ko makita siya. Gusto ko siyang makausap para humingi ng awa," pagsusumamo ni Aino. "Pero isa lamang akong hamak na manggagamot," sagot naman ni Mang Rigor, subalit bahagyang umiling si Aino. "Pero nakikinig siya sa'yo. Nagtitiwala siya sa'yo. Ang gusto ko lang ay makausap siya. Kung hindi mo ako tutulungan, Mang Rigor, pakiusap, huwag mo na lang akong hayaang mamatay. Pakiusap, ayokong mamatay." Napahagulgol na si Aino sa takot na mamatay. Natatakot siya dahil malamang hindi niya na makikita pa ang kanyang ama. Dahil dito, napabuntong hininga si Mang Rigor sa sinabi ni Aino at iniwan niya na ang dalaga na umiiyak at balisa. Pagsapit ng gabi,
Pinapanood ni Javier ang mga tauhan ni Raya na kasalukuyang kumakain sa paligid ng apoy kung saan nababalot ng malamig na klima ang buong paligid ng pinagkampuhan nila. Nasa tabi ni na Javier ang mga kabayo na ginagawa nilang pangharang sa malamig na hangin sa paligid. Nagpapahinga na si Haring Jericho na tiniis na lang ang gutom dahil wala rin naman siyang mapapala kahit na magmakaawa pa siya sa mga barbaro. Pinagmamasdan pa rin ni Javier ang mga ito. Napansin siya ng pinuno pero nairita agad sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Javier na may kasamang ngiti sa labi. Ano bang iningiti-ngiti mo riyan, ha? Ito ba ang gusto mo, ha? O ito, saluin mo! Nagtawanan ang mga barbaro nang hindi umabot kay Javier ang hinagis na tinapay ng pinuno. Nainis si Elias sa inasal nito. Baka pwedeng pakainin naman natin sila, Rambo. Isipin mo, nagugutom din sila. Mungkahi pa ni Elias sa pinuno. Para saan pa? Magiging butot balat din naman ang mga yan kapag nakarating na tayo sa Ismere. Gusto ni Raya ang mga ganoong alipin. Hindi tulad ng matatabang baboy na iniihaw lang sa apoy. Sabay na nagtawanan muli ang mga ito. Tahimik lang silang pinapanood ni Javier. Kung ganun, matatagalan tayo bago makarating doon? Manghihina sila at maaaring magkasakit. Isipin mo rin ang bagay na iyon. Lintaya naman ni Eliseo. Wala kang dapat ipag-alala, bata. Patatakbuhin natin sila ng mabilis. Kung gaano tayo kabilis makarating doon, ganun ko rin makabilis makukuha ang pera ko. Mayabang na sabi ni Rambo kay Elias. Sa kabilang dako, nakaupo pa rin sa tabi ni Kael ang mahiwagang nilalang na may kakaibang mukha at anyo. Maya-maya pa ay nagtago ito ng maramdamang tila may papalapit sa kanila. Nagkubli ito sa madilim na sulok ng kuweba at umusal ng orasyon upang itago rin sa paningin nila ang walang malay na si Kael. Matapos nitong umusal ng spell ay unti-unting naglaho ang katawan ni Kael hanggang sa balutin ito ng kadiliman na tila nilamon lang ng lupa. Dumaan ang mga sakso na madalas umiikot sa paligid upang magpatrolya sa mga bihag na hindi nagtatrabaho. Nadaanan nila ang katawan ni Kael, ngunit hindi nila ito napansin nang ikubli siya ng kakaibang nilalang sa dilim. Kinaumagahan ay dahan-dahang lumapit sa Elias kay Javier na nakaupo pa rin sa isang lupaing nababalutan ng nyebe kung saan ito nakaupo kagabi. Nanginginig ito sa sobrang lamig at gutom dahil halos 2 araw na silang hindi kumakain ni Haring Jericho magmula nang atakin sila ng malaking hukbo ni Raya. Gayunpaman, kahit papaano ay natutuwa din siya dahil nakatulog ng mahimbing si Haring Jericho sa espasyong natatakpan ng manipis na nyebe. Hindi pa masyadong gumagaling ang sugat nito sa likod. Kaya hindi pa gaanong pumapalagay ang kalooban ni Javier na kakayanin ni Haring Jericho ang paglalakbay na ito. Bukod dito, hindi rin maintindihan ni Javier kung bakit siya nilapitan ni Elias. Lumuhod ito sa harapan niya sabay may dinukot sa loob ng bulsa. Nakita ni Javier ang 2 tinapay na tinago ni Elias para sa kanila ni Haring Jericho. Tinanong nito kung nagugutom na ba siya. Hindi nagsalita si Javier at lumihis ng tingin. Sinabi ni Elias na ginagawa niya ito hindi dahil naaawa siya sa kanila, kundi sinabi niyang may utang siya kay Jericho na dapat niyang bayaran. Ito ang paraan niya ng pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang ipinakita ni Haring Jericho nang minsan siyang niligtas nito. Sinabi rin niyang huwag magmadali si Javier sa panghuhusga sa tao base lamang sa nakaraan nito. Ganun pa man, hindi pa rin kumbinsido si Javier sa pagmamagandang loob ni Elias sa kanila. Ano, gusto mo ba nito? Seryosong wika ni Elias. Bakit mo ginagawa ito? Tanong naman ni Javier. Minsan yan ang niligtas ang buhay ko. May utang ako sa kanya. Huwag ka masyadong manghusga batay lamang sa nakaraan ko. Natatakot ka sa akin, Javier, hindi ba?
Alam ko ang puot at pagkamuhi ng marami sa mga taong may mahika. Ikaw at ako ay hindi gaano magkaiba. Natuto na rin akong itago ang kakayahan ko. Pangako, ligtas sa akin ang sikreto mo. Mahabang paliwanag ni Elias kay Javier. Pagkatapos nito, tinanong din niya kung natatakot ba si Javier sa kanya, ngunit bahagya lamang umiling si Javier. Inamin ni Elias na sa loob ng maraming taong pagtatago niya ay nakita na niya kung ano ang nangyayari sa mga taong gumagamit ng mahika. At dito ay natutunan din niyang itago ang kanyang mga talento at kakayahan mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bukod rito, ipinapangako rin niya kay Javier na ligtas ang sekreto nito sa kanya. Dahil dito, sinubukan tanggapin ni Javier ang bagong katapatan na natagpuan niya mula kay Elias nang magbigay ito ng saloobin ukol sa kanilang sitwasyon. Sa nakikita niya, mukhang may nagbago nga kay Elias magmula noong mawala ito ng mahabang taon. Dito nga ay natuklasan niya ang sinseridad na lumalabas sa bibig ni Elias. Matapos mailatag ni Elias ang tinapay ay iniwan na nito si Javier. Sinundan lang ito ng tingin ni Javier na halatang hindi pa alam ni Elias ang tungkol sa naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa ni Haring Jericho. Napaisip tuloy si Javier kung tatanggapin ba niya ang bagong pagkatao ngayon ni Elias. Maya-maya pa ay tinawag niya si Elias na walang bahid ng emosyong tumingin sa mga mata niya. Hindi naman natinag si Javier sa paraan ng pagtitig ng binata. Tahasan niyang tinanong kay Elias ang tungkol sa paghuhukay ni Raya sa ilalim ng kastilyo ni Rohan, na posibleng may hinahanap itong isang mahalagang bagay dahil nagawa pa nitong mandukot ng napakaraming kalalakihan sa iba't ibang nayon para lamang sa bagay na ito. Anong hinahanap ni Raya sa Ismere? Bakit siya dumudukot ng mga lalaki? Seryosong tanong ni Javier. Dahil sa Diamair. Maiksing sagot ni Elias. Nagulat si Javier sapagkat bago sa pandinig niya ang salitang ito, naging interesado siyang malaman kay Elias ang tungkol sa Diamair. Anong Diamair? Seryosong tanong ni Javier. Sa wika natin mga druid, ang ibig sabihin nito ay isang susi. Paliwanag ni Elias na ikinabigla naman ni Javier. Susi sa ano? Saan niya ito gagamitin? Gulat ni Javier. Ang susi sa lahat ng kaalaman. Maiksing tugon ni Elias. Samantala, pinuntahan naman ni Raya si Rohan kung saan kasalukuyan itong nakaupo sa kanyang trono. Galit itong lumapit at sinabing hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang susi sa ilalim ng kastilyo. Bagay na sinabi ni Rohan na tanging dito lamang ito matatagpuan. Wala pa rin palatandaan ng Diamair. Nauubusan na tayo ng oras, Rohan! Wika ni Raya na hindi mapakali. Manampalataya ka, Raya. Makikita din natin ito. At siya nga pala, may maganda akong balita sa'yo. Ayon sa mga tauhan ko ay maaaring nasa atin na si Jericho sa susunod na mga araw. Nahuli nila ito sa isang bitag, ngunit nangangamba ako na baka patay na siya. Magandang balita ni Rohan tungkol sa pagkakadakip kay Haring Jericho, ngunit mas kilala ni Raya ang kanyang kapatid kaysa sa iniisip ni Rohan. Hindi ito susuko anuman ng mangyari. Matapos nito ay hiniling ni Raya kay Rohan na kausapin ito ang espiya nila sa Terraveda, na magbigay pa ng konkretong impormasyon hinggil sa nangyayari ngayon sa kaharian. Ngunit seryosong sinabi ng ama ni Aino na mapagkakatiwalaan ang kanyang anak ukol sa paghahatid ng mahalagang impormasyon sa kanila. Pinuri pa niya ng husto ang anak na isa itong mahusay na impormante at ngayon ay nakuha na niya ang tiwala ng reyna kaya magagawa na nilang pasukin ang pader ng Terraveda kahit kailan nila gusto. Kahit hindi lingid sa kanyang kaalaman na nasa bingid na ito ng kamatayan, dahil sa paglalabas nito ng impormasyon sa mga kalaban. Huwag kang mag-alala, Raya. Nasa atin pa rin ang tagumpay na ito.
Kumpiyansang wika ni Rohan. Hindi, nagkakamali ka. Makakatakas siya. Sigurado ako dito. Kailangan mong alamin kung nasaan ngayon si Jericho. Masama ang kutob ko. Sambit naman ni Raya. Kung nakatakas siya, malamang papunta na ito sa Terabeda upang muling magpalakas. Sagot ni Rohan. Kung ganon, kailangan mo makipag-usap sa espiya mo. Tuklasin mo kung ano na ang mga susunod na hakbang ni Jericho. Kailangan mo nang umalis ngayon. Utos ni Raya. Ngunit arestado na si Aino. Siya ay hinatulan ng reyna ng parusang kamatayan. Malungkot na wika ni Rohan. Malupit talaga ang tadhana. Ikinalulungkot ko. Ngunit wala nang hihigit pang kaluwalhatian kaysa ibigay ang iyong buhay para sa isang layunin na tama. Pinatunayan niya ang kanyang sarili bilang isang karapat-dapat na anak na babae. Hindi ito malilimutan. Dodoblehin ko ang mga patrol sa hangganan. Maghahanda tayo sa muling pagbabalik ni Jericho. Wala ka nang magagawa para kay Aino. Dapat nating tiyakin ng kanyang sakripisyo ay hindi malalagi sa walang kabuluhan. Umalis si Raya matapos ang maikling pakikiramay nito sa ama ni Aino. Basta na lang nitong iniwan si Rohan na tila may kakaibang pakiramdam na maaaring si Raya ay nasa maling direksyon. Umusad muli ang grupo ni Rambo sa paglalakbay matapos mag-almusal ng mga barbaro. Tinahak nila ang walang katapusang lambak ng niebe kung saan makikitang nakakadena muli sina Haring Jericho at Javier mula sa likurang bahagi ng kariton na hinahatak ng 2 kabayo. Dahil sa pagod at gutom ay biglang napaluhod si Haring Jericho sa ibabaw ng lupa na natatakpan ng niebe. Kaya nag-alala tuloy si Javier na baka hindi na kinaya ng hari ang paglalakbay na ito. Sandali! Itigil niyo ang kariton! Sigaw ni Javier. Ikaw ang tumigil sa kadadaldal dyan. Sagot naman ni Rambo na wala man lang katiting na pakialam sa hari. Kailangan niya ng tubig. Pakiusap pa ni Javier. Ngunit lumapit si Rambo at tinadyakan niya si Haring Jericho na nahihimatay na dahil sa gutom at pagod sa paglalakad. Bumangon ka! Pinatayo niya si Haring Jericho na halos hindi na maidilat ang mga mata. Napakamautuloy sa galit si Elias na nanonood lang sa ginagawa ni Rambo. Hindi na ikaw ngayon ang mahusay na mandirigma na tinitingala noon, hindi ba? Pangungutya pa ni Rambo. Tinutuya niya lang at tinatawanan ng walang lakas na katawan ni Haring Jericho. Lumapit sa kanila si Javier upang bawiin kay Rambo ang mahinang si Haring Jericho. Nakitawa na din ang mga tauhan ni Rambo na nanonood lamang sa ginagawang pang-aalipusta ng kalbong lider. Ako na! Tutulungan ko siya! Sambit ni Javier. Ipinasa naman sa kanya si Haring Jericho na halos matumba na dahil sa kawalan ng lakas. Umalis si Rambo na tumatawa, subalit lingid sa kanilang kaalaman ay umaarte lamang si Haring Jericho. Nang makaalis si Rambo ay makikitang nabawi ni Haring Jericho ang punyal na kinuha sa kanya ni Rambo. Tinapik siya sa balikat ni Javier at nagpatuloy na uli sila sa paglalakad habang nakakadena ang kanilang mga kamay mula sa kariton. Dinala ng 2 kawal si Aino papasok sa loob ng konseho at dito ay makikita si Reyna Michelle at Mang Rigor na nakaupo sa parihabang lamesa. Nabanggit na pala ni Mang Rigor sa Reyna ang tungkol sa hiling ni Aino, kaya agad na ipinatawag ni Reyna Michelle si Aino para pakinggan ang mga sasabihin nito. Pinatayo si Aino sa dulo ng lamesa kung saan nasa kabilang bahagi lang nito nakaupo si Mang Rigor na biglang nagbago ang isip dahil naaawa siya sa dalagang bibitayin. Tumitig si Aino kay Reyna Michelle. Mahal na ginang? Kinakabahang sambit ni Aino. Aino, hiniling mo raw na makita ko? Saad ng Reyna. Ipagpaumanhin niyo po sana ang nagawa ko. Ito ay mali, alam ko. At wala ako sa tamang pag-iisip.
Hindi ko sinasadyang saktan ng sino man. Pangako, hindi ko na ito gagawin muli. Ang gusto ko lang ay tulungan ng aking ama at ngayon ay hinahatulan ako ng kamatayan dahil sa aking kataksilan. Malungkot na salaysay ni Aino. Ngunit naiintindihan mo rin ang batas, Aino. Hindi ko ito mababago. Wika naman ni Reyna Michelle. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Aino ay naging matigas pa rin ito. Pakiusap. Alam ko may mabuti kang puso. Isa kang maawaing Reyna. Nakikiusap ako sa inyo. Saad ni Aino. May mga kabalyerong namatay. At ang ilan sa kanila ay hindi na makilala dahil kinain na sila ng mga kayodi sa gubat. Anang ng Reyna. Nakaramdam ng guilt si Aino. Alam ko po. Kaya po ako humihingi ng paumanhin sa inyo. Patawad. Humihingi ako ng kapatawaran mula sa aking kasalanan. Ginawa ko ito para sa aking ama. Iyon lang ang gusto niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kaya, pero hindi ko alam na hahantong pala sa ganito ang lahat. Gusto ko siyang pasayain, kaya nagawa ko ang mga bagay na yun. Mahabang wika ni Aino. Pwes, ginamit ka lang niya. Saad ni Reyna Michelle. Alam ko po, mahal na ginang. Ayoko pang mamatay. Pakiusap muli ni Aino na napahagulgol na sa iyak. Wala na akong magagawa, Aino. Ang pagpapasya ay nakatalag na. Ang pirma ko na lang ang kulang. Sabay bumaling si Reyna Michelle kay Mang Rigor na siyang naatasang umasikaso sa pagseselyo sa kalatas ni Aino. Mahal na ginang, nakikiusap ako sa inyo! Umiiyak na sabi ni Aino, ngunit naging matatag pa rin ang Reyna sa kabila ng pag-iyak at pagmamakaawa ng dalaga sa harap niya. Sumenya si Reyna Michelle sa mga kawal, kaya dinala na nila palabas ng konseho si Aino. Walang nagawa si Aino kundi umiyak na lang dahil hindi tumalab ang mga pagmamakaawa niya. Subalit ang hindi alam ni Aino ay paraan lamang ito ng Reyna upang lumabas ang kanyang ama sa oras na bibitayin na siya. Ito ang magandang naisip ni Reyna Michelle para mahuli ang may pakana ng lahat ng ito. Naniniwala siya na sa oras na maisalang nasa pugon si Aino ay lilitaw ang kanyang ama at ililigtas siya nito. Ito din ay lingid sa kaalaman ni Mang Rigor. Sinadya niyang wag itong sabihin kay Mang Rigor para umepekto kay Aino ang pagpapanggap niya. Saan ako kailangan pumirma? Tanong ng Reyna kay Mang Rigor na hindi makapaniwala sa desisyon ng Reyna. Nang maituro ni Mang Rigor ang pipirmahang dokumento, dito ay pinirmahan nga ni Reyna Michelle ang papeles na nagsasaad ng opisyal na araw sa pagbitay kay Aino. Mahal na ginang, sa tingin ko ay dapat munang pag-isipan ito. Ang pagpapasyang ito ay isang malupit na paraan para sa isang taong nagsisisi na sa kanyang mga kasalanan. Saad ni Mang Rigor na sinusubukang baguhin ang isip ng Reyna. Nakikinig lang si Reyna Michelle habang tinatapos niya ang pagpirma sa dokumentong nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Malinaw ang batas at malinaw rin na nilabag niya ito. Kaya kinakailangan ko siyang hatulan. Tugon ng Reyna. Ngunit ang dalagang ito ay walang muwang at wala pa sa tamang pag-iisip. Hindi siya karapat-dapat na hatulan ng kamatayan. Pakiusap pa ni Mang Rigor sa kanya. Tama ka naman, Mang Rigor. Ang totoo, wala akong balak na ibitay siya. Ang pakay ko lang ay mahuli ang kanyang ama. Siya ang banta sa Theraveda. Hindi ang babae. Umaasa ako na ang kanyang nakakaawang kalagayan na magdadala ng pagkahuli nito. Check na alam niya na ang balita at naniniwala akong gagawa ito ng paraan upang iligtas ang kanyang pinakamamahal na anak. Paliwanag ni Reyna Michelle na agad ikinagulat ni Mang Rigor. Hindi nito inaasahan na umarte lang pala ang Reyna kung saan naghahanda na ng patibong para subuking hulihin ang notorious na kaalyado ni Raya.
Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Bulong ng matanda. Ang kanyang suliranin ay dapat manatiling tunay. Baka marami pang espiya rito ang ama niya. Dapat lang tayo mag-ingat. At kung nagkaroon man siya ng ideya tungkol dito, tiyak na hindi siya pupunta. Pinili ko maging lihim ito upang magiging maganda ang kalalabasan ng plano. Naniniwala ako, Mang Rigor, na hindi titigil si Raya hanggat hindi niya nababawi ang Terra Veda. Mahabang paliwanag ni Reyna Michelle. Nabahala tuloy si Mang Rigor dahil sadyang delikado ang ginagawa ng Reyna at maaari itong magdulot ng malaking panganib sa kanya. Ngunit ito'y isang mapanganib na laro, mahal na ginang. Pangamba ng matanda. Huminga ng malalim si Reyna Michelle at binuga. Hindi may papanalo ang digmaan ng walang kasamang panganib. Itatakda natin ang pagbitay. Sagot ng Reyna. Ano ang mangyayari kung hindi lumitaw si Rohan? Tanong pa ni Mang Rigor na hindi pa rin kumbinsido sa naisip na plano ni Reyna Michelle dahil maaari itong pumalpak kapag nagdala ng maraming tauhan si Rohan upang puwersahin ng Terra Veda na pakawala ng kanyang anak. Magdudulot lang ito ng malaking pinsala sa kaharian at maaari din na mas marami ang masasawi. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Reyna Michelle na magiging maingat ngayon si Rohan sa mga hakbang niya. Hindi nito isasaalang-alang ang mga posibleng mangyari para sa kanyang anak. May tiwala siyang mas mahalaga pa rin ang buhay ni Aino kaysa sa anumang pagtatangka. Anak niya si Aino. Kailangan kong maniwala na gagawin niya ang pagliligtas sa anak niya. Wika ng Reyna na may bahid ng lungkot ang boses nang maalala niya bigla ang ginawang sakripisyo ng kanyang ama para lamang iligtas siya. Dahil dito ay napatango na lamang ng bahagya si Mang Rigor, tanda ng pagsang-ayon sa plano ng Reyna. Habang patuloy na naglalakbay ay pinigtas ni Haring Jericho gamit ang punyal ang lubid na nakakabit sa kadena nila Javier. Pagkatapos nito ay lihim siyang sumenyas kay Javier na gawin na ang plano. Dahil dito ay hinila ni Javier ang lubid niya na nakakonekta pa rin sa kariton at nahulog ang mga gamit sa likurang bahagi ng kariton. Naramdaman ito ni Rambo kaya huminto siya at bumaba sa kabayo upang tignan kung ano ang nangyari. Biglang tumaas ang presyon niya paglapit ng madat ng nakakalat sa ilalim ng kariton ang mga kagamitan nila. Sino may gawa nito? Sino sa inyo? Galit na tanong ni Rambo sa dalawa, sabay hinugot niya ang espada niya. Kailangan na nating magpahinga. Sagot ni Javier. Tama, makakapagpahinga ka na ng tuluyan. Sabay inundayan niya ng taga si Javier, subalit hinampas ni Haring Jericho si Rambo gamit ang nakagapos na kamay. Gah! Bumagsak si Rambo habang dumudugo ang ilong niya. Dahil dito ay naalerto ang mga barbaro ngunit bago pa sila makakilos ay hinagis na ni Haring Jericho ang punyal sa lalaking malapit kay Javier. Bumagsak agad ito nang bumaon sa noo nito ang punyal.